Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Yan po ay may baon akong isang napakahalagang kwento tungkol sa batas. Pag-uusapan po natin kung paano gumagana ang tinatawag na parliamentary immunity. O yung kung tawagin natin minsan ay proteksyon ng mga mambabatas. At kung bakit ang kapangyarihang ito ay pwedeng mawala na parang bula. Okay? Alam niyo naman po dito sa atin, sa ating bansa at sa politika dito sa Pilipinas, hindi kumpleto ang araw kung walang agawan ng pwesto. Alam niyo naman po yan, no? Mula Kongreso, sa Senado, sa even sa Hudikatura, no? Nagkakaagawan ng pwesto diyan at nung minsan nga, 'di ba, may isa pang justice na natanggal sa pwesto dahil sa bisa ng isang quo warranto case or petition, 'di ba? So, ang takbo po ng ating gobyerno minsan ay parang high school class project lang. Kapag nag-aaway ang magkakagrupo, nagtatayo agad ng sariling group chat yan, no? At ang kabilang faction naman ay meron din sariling group chat, no? Para magchismisan. Okay, ang gawin natin ganito. Para madali nating maintindihan ang konsepto ng batas na ito, itong parliamentary immunity, gamitin po natin ang isang ehemplong kwento na tungkol sa isang kawawang cowboy. Tatandaan nyo pa yung kanta ni Yoyoy Villami yata yan, o Fred Panopio, yung Kawawang Cowboy. Okay? So, ganito, gumawa tayo ng senaryo, hypothetical to, no? Kunwari, may isang sikat na cowboy sa isang probinsya, no? Pumasok siya sa munisipyo, nakasuot ng mamahaling leather boots, no? Imagine niyo, pormang-porma, at ang pinakamalaki sa lahat, may hawak siyang makintab na baril, no? Hawak-hawak niya. At ang lakas talaga ng forma, astig ng tingnan at nakakatakot ang kanyang itsura. Cowboy na cowboy talaga ang kanyang dating. So, tingnan natin kung paano magiging kawawang cowboy itong nagsisiga-sigaan dun sa munisipyo at nagpupumilit na siya pa rin ang dapat kilalaning leader doon sa munisipyo. Kahit na siya ay talagang sinibak na sa pwesto ng mga ilang kasamahan niya. Okay? So, alam niyo po sa ilalim ng ating saligang batas, no? Uulitin natin to sa ilalim ng Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution. Ang mga mamabatas po natin ay may hawak ding baril yan, no? Pero hindi yung literal na baril, no? Ang tawag dito ay speech or debate clause o yung sinabi ko na nga kanina, yung parliamentary immunity. Ito yung special na proteksyon kung saan ang isang mababatas ay hindi pwedeng kasuhan ng libelo sa labas ng Kongreso para doon sa mga kanyang inihayag o kanyang mga pahayag o ibinubunyag, no? Habang nagko-conduct siya ng investigation. So, sa madaling salita, ito ang kanilang unli trust talk promo laban sa mga tiwali. So, maliwanag So, kapag merong investigation sa Senado o sa Kongreso, kapag sila ay nakakapagsalita minsan ng mga maanghang na salita laban doon sa mga resource person, laban kahit kanino, no? May protection yan, no? Basta ginagawa niya yung kanyang trabaho bilang mambabatas. At ang tawag doon ay meron siyang parliamentary immunity. So kaso may malaking dito may malaking plot twist ang ating batas. So balikan natin yung kawawang cowboy. Paano kung bago pumasok si cowboy sa munisipyo, nagkaroon pala ng legal na botohan ang majority ng mga opisyal sa bayan o doon sa munisipyo. At napagpasyahan nila na tanggalin na si cowboy sa kanyang posisyon bilang pinuno. Dahil lang yabang-yabang ang porma-pormang masyado at ang dami nang naiinis sa kanya. So madalas pang inilalabas yung baril at pinaiikot-ikot sa kanyang kamay. So kung magpupumilit pa rin si cowboy na magkasa, no, ng sarili niyang investigasyon at magsisigaw sa loob ng opisina gamit ang kanyang kapangyarihan, ang hindi niya alam
dahil natanggal na siya sa pwesto, yung baril niya ay wala ng bala. No? Para na lang siyang nananakot gamit ang water gun ng pamangkin niya. So, wala na silbi yung kanyang bala o kanyang baril dahil ito ay walang bala at nagmimistulang isang water gun ng kanyang pamangkin. So, ang tanong, bakit nawawalan ng bala ang baril ni Cowboy? Okay, ganito yan. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang parliamentary immunity po ay hindi isang anting-anting na gumagana kahit saan o kahit kailan. Para magkaroon ng bala, ang proteksyong ito ay kailangang masunod ang dalawang mahigpit na kondisyon ng ating existing laws. No? Unang-una, kung ikaw ay magko-conduct ng isang investigation, ay kinakailangan syempre na merong official authority ka. Dapat may official na otoridad. Ang nagpapatakbong investigasyon ay dapat ang kinikilala at lehitimong pinuno ng isang committee o ng isang grupo na pinili ng majority. Kung nagkaroon ng balasahan sa pamunuan at pinalitan ka na, si Cowboy pinalitan na, wala ka ng legal na karapatang humawak ng gavel o magpatawag ng pagdinig. O kung para kay Cowboy, wala ka ng karapatang humawak ng baril dahil wala na yang bala, no? At hindi mo na pwedeng gamitin yung baril na yan upang mag-conduct ng isang investigation. Diba? So, pangalawa, dapat may official na documentation yan. May official record kapag nagko-conduct ka ng isang investigation. Sa patakaran po ng lehislatura, ang bawat opisyal na sa isang ginagawang hearing ay dapat pinapangasiwaan po ng opisyal at permanenteng sekretariat o yung tinatawag na mga empleyado ng komite upang itala, i-record ang bawat salita doon sa isang committee investigation. Kung walang opisyal na sekretariat na nagdodokumento ng lahat ng nangyayari sa isang committee investigation or committee hearing, ang isang pagtitipon ay hindi po itinuturing na opisyal na gawain ng gobyerno. Kumbaga lumalabas doon bogus investigation, bogus na hearing yan, no? Dahil wala kayong authority coming from the upper management o kaya galing sa mga legal authorities. At kung wala din nagre-record o nagtatala ng bawat pangyayari sa isang pagdinig, hindi matatawag na legal ang nangyaring investigasyon o isang pagdinig. Okay? Sa mata ng batas, kapag wala ang mga ito, ang pagtitipon ay parang nagkwentuhan o nag-inuman lang kayo sa kanto. Okay? So parang nag-status update ka lang sa Facebook mo pero nakaset sa only me. Walang nakakita, walang nag-validate at walang kwenta yan pagdating sa korte. Ngayon, kapag ang isang opisyal o kaya ang isang mambabatas ay nagsagawa ng pagdinig na napatunayang walang legal authority, tinatanggal ng batas ang kanyang immunity cloak, no? Magiging katulad na lamang siya ng isang ordinaryong mamamayan na pwedeng harapin ang mga sumusunod na kaso sa ilalim ng ating revised penal code. Ano-ano yung mga kaso na yan? Pwede siyang makasuhan ng libelo. And in this case, nangyari nga sa internet, sa Facebook, pinadaan sa computer, so cyber libel to. Kung ang isang pribado o hindi opisyal na pagtitipon ay pinalabas sa internet, gaya nga ng Facebook, gaya ng YouTube, yung Facebook Live, di ba? At may mga binitawang paninirang puri o maling akusasyon laban sa reputasyon ng isang tao. Ang sino mang nagsalita o nag-upload nito ay pwedeng makasuhan ng cyber libel. Okay? So, alam nyo, dito sa bansa natin, mas mabilis pang kumalat ang chismis
no, sa chismis sa internet kaysa sa ayuda. Kaya ang cyber libel ay may napakabigat na parusa po yan sa ilalim po ng ating mga umiiral na batas. Okay? Pangalawa dyan, no? Yung pag-conduct mo ng hearing o kaya ng isang investigation nang wala namang sapat na pundasyon ng walang sapat na legal na pundasyon o authority coming from law, ay maituturing po yan na isang usurpation of authority sa ilalim po ng Article 177 ng Revised Penal Code. Ito naman ang kaso para sa sino mang nagpanggap na may opisyal na kapangyarihan siya o nagpanggap na may tungkulin na dapat gampanan kahit alam naman niyang wala na siyang legal na otoridad para gawin to. Ganito yan parang pumasok ka pa, no? Parang pumasok ka pa sa eskwela na-expel ka na doon sa eskwelahan. So hindi ka na considered as estudyante o mag-aaral ng isang paaralan, no? O kaya pumasok ka sa dati mong opisina, nagutos ka sa mga empleyado doon at nagpukpuk ka ng martilyo at binitbit mo rin ang mga gamit mo nung isang linggo dahil sinisante ka na. Bawal po yun. At pag ginawa mo yon na wala ka ng legal na basihan para pumasok pa sa opisina at nagpupukpuk ka pa doon ng martilyo, no? Sa katunayan, binitbit mo na yung mga gamit mo nung nakarang linggo dahil terminated ka na, kulong ang aabutin mo because usurpation of authority ang mangyayari doon. Alam niyo po, ulitin ko ulito, no? Yung tungkol sa doktrina na galing sa kaso ng Avellino versus Cuenco na dinesisyonan ng Korte Suprema noong 1949. No? Dito sa kaso nito, kasi nung araw may isang opisyal na nag-walk out, no? Kasama ang mga kaalyado niya para lang hindi matuloy ang investigasyon sa kanya. So akala niya kapag umalis siya, masisira ang laro ng mga kalaban niya. No? At ang inahabol niya dyan, kaya siya lumabas ng sesyon, ay mawawala yung quorum. So, pero nagkamali siya dahil may sapat na bilang yung mga naiwang kasamahan niya doon sa loob ng session hall. So, yung mga natirang miyembro, hindi umuwi. Pinabayaan silang lumabas ng session hall. So, yung mga naiwan, nag-order lang ng pansit, nag-stay sa session hall, at naghalal ng bagong pinuno. Nung nagreklamo yung nag-walk out sa Korte Suprema, ang sabi lang ng Korte, huwag nyo kaming idamay sa away bata nyo. Kung sino ang pinili ng majority sa loob ng inyong session hall, sila ang batas. Kasi lumalabas na political question yan. So, pursuant to the political question doctrine. Okay? So, ano po ang leksyon sa kwento ng ating kawawang Pokoboy dito sa episode na to? Alam niyo po, sa mundo ng batas at politika, hindi sapat ang forma. Hindi sapat yung ingay o pagpukpok ng martilyo. Ang lumang grupo na nagpumilit mag-hearing ay parang mga ex nyo na hindi pa rin makapag-move on. Pilit pa rin nakikialam sa buhay ng may buhay kahit matagal nang tapos ang kanilang kontrata. Kung wala kang opisyal na legal na otoridad mula sa mayorya, mula sa majority, ang iyong pinagmamalaking kapangyarihan ay parang laruang baril lamang. Walang bala, walang proteksyon, at pwedeng ikapahamak ng sinumang gagamit nito. So, dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.